So si Click Partner Andy ay kumita na siya ng more than 1 million pesos and isi-share niya yung ilan sa mga ginagawa niya. Bakit siya nagkaroon ng result? Bakit hindi ka nag-quit sa pangarap mo? Bakit nagpursige ka pa rin? So ibig sabihin pala coach, kinita mo yung first 100k mo nang wala ka pang something na techie, no? And welcome back mga Click Partners sa Win Podcast episode number 3. So ngayon kasama natin si Coach Andy. Ayan. Hi mga Click Partner. Click morning sa inyong lahat dyan, mga nasa live. And Coach, thank you so much sa pagpapa-unlock ng interview ngayong gabi. Ngayon, ako muna yung ka-date mo before ka may pag-date. Bukas, no? February 14. And syempre, ka-date din natin yung mga Click Partners natin. So ngayon, Coach, before pala kita tanungin, Coach, mag-quick intro ka lang sa kanila. Sino ba si Coach Andy Basas? Click morning everyone. I'm Andy Basas, dating empleyado for 3 years, nag-network marketing for 3 years. Tapos simula noon, ang dami ko nang pinasukan kung ano-anong negosyo na lahat nag-failed, lahat hindi kumita. So si Click Partner Andy ay kumita na siya ng more than 1 million pesos dito sa Clicknomics and isi-share niya yung ilan sa mga ginagawa niya, bakit siya nagkaroon ng result. Pero before tayo doon sa mga ganun, Coach, tanong ko muna sa'yo, ano yung pinakamasakit na heartbreak sa'yo sa business and paano ka nakabangon? Bakit hindi ka nadalaan na? Bakit hindi ka nag-quit sa pangarap mo? Bakit nagpursige ka pa rin kahit nagkaroon ka ng ganong klase ng heartbreak? Good questions, Coach Van, and thank you. Way back pandemic time, nauso yung online selling, mga plantito-plantita, at isa ako sa nagbebenta niyan. Before ako napagod sa pag-network marketing, ayan, kumita ako doon actually kasi naging uso nga siya. Kaya lang, may mga kaibigan ako na sabi nila, palaguin natin yung pera mo kaysa nasa bangko lang siya, wala namang interest. Try natin sa investment. Ayun, so nagbigay ako ng 600,000. Mga kakilala ko pa yung mga pinagbigyan ko. Tapos after 6 months, ayan, hindi na ako nakapag-payout. Yung mga kaibigan ko, blinak na ako sa social media. Sobrang sakit siya para sa akin kasi pandemic time talagang one-man team ako. Ako yung taga-ads, taga-hanap ng supplier, taga-balot. As in sa isang linggo, 3 beses ako kung magkatrangkaso. Ayan. And ang kagandahan pag may nagvi-visit sa amin na galing sa hindi ako umuubo para hindi lang ako ma-confine. Kasi dati uso yung ganun eh. Ikukulong ka ng 15 days. Ayan. And dahil may pangarap nga ako, kahit na nagkakasakit na ako, tinuloy-tuloy ko siya. Kaya lang, napunta siya sa mga taong, kumbaga, masasamang budhi. Ayan. Yun yung pinaka-heartbreak ko kasi talagang ako yung tipo ng tao na kahit na sobrang hirap, ayan, hindi talaga titigil sa pangarap. And pag naalala ko siya ngayon, naiiyak pa din ako kasi hindi siya alam ng mga magulang ko yung nangyari sa akin. Kumbaga sinarili ko lang siya. Sa mga nanonood dyan, huwag kayong sumali sa mga yung sabihin, walang gagawin, kikita, invest, scam siya. Paano ka bumangon dun sa, syempre malaki yun, Coach, no? Yes, Coach. Siguro, tingin ko na halos na said yung pera mo. No? Paano ka nakabangon? Ano yung mga pumasok sa isip mo? Bakit? Gusto mo pa rin maging successful kahit may ganun kang katinding heartbreak sa business or sa finance? Mas malaki kasi yung pangarap ko. Pangarap hindi lang sa sarili ko, kundi sa mga mahal ko sa buhay na kahit na multiple times na akong nadapa. Ayan kasi ang dami ko nang sinalihan eh. Kung ano-ano ng mga business, nakalima na ata akong attempt tapos wala pa din. Yung nananaig talaga sa akin is yung mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung sarili ko. And hindi lang sarili ko, yung mga taong ayan, nakapalibot sa akin, especially mga magulang ko na mga senior citizen na sila. Wala na silang kakayahan na magtrabaho pa ulit. Ayan, so gusto ko, before man sila kunin sa akin ni Lord, makapag-give back ako sa kanila na walang regrets na mangyayari kasi kapag nawala na sila, puros what if, ginawa ko lahat what ifs. Ayokong dumating sa ganung time na what if pala, ayan, nagdire-diretso ako, what if pala, may mga sinalihan ako mga opportunity, what if pala talagang nilaban ko yung pangarap ko. So ayokong dumating sa point na magsisisi ako sa huli. Kaya kahit na sobrang dapang-dapa na, ayan, sinusubukan ko pa rin lumaban kasi mas mataas yung pangarap ko kaysa doon sa mga naging failures na nangyari sa buhay ko. Based dun sa mga binanggit mo kanina, no, ito yung question ko, Coach. I'm sure marami ka mga naging struggle, no, na nagbi-business ka. For you ba, importante ba na meron kang malalim na reason why, bakit mo siya ginagawa, or sufficient enough lang na wala lang, gusto ko lang kumita ng malaking pera and sufficient drive na yun para kumita? Or for you, mas importante ba may malalim ka na
reason why para yun yung mag-fuel sa'yo? Yes, coach, kailangan is tanungin mo yung sarili mo dapat na bakit ba ako pumasok sa ganitong negosyo? Bakit ko ba siya siseryosohin? Kasi kung nandito ka lang para kumita, pag kumita ka na, what's next? So, syempre, mawawalan ka na ng drive, o mawawalan ka na ng passion na gawin yung business. Ako kasi hindi lang ako about sa income, sa kita. Kasi ano man ang gawin mo ngayon, magtrabaho ka, kikita ka. Magbenta ka dyan sa labas ng flowers, kikita ka. Pero kapag yung pangarap mo talaga is iahon yung sarili mo sa hirap na ayaw mo nang maranasan yung mga naranasan mo before na gusto mo kapag nag-age ka ng 50 years old, ayan, may financial freedom ka na, yung tipong hindi ka natitingin sa kakainin mo kasi kaya mo siyang bilhin. Yung tipong gusto mo mag-travel ngayon sa Japan, hindi ka na mag-aantay ng 50% off ng mga flight tickets, magagawa mo siya kasi may magandang buhay ka. So ako talaga is, doon ako nakatingin sa mangyayari sa buhay ko na masarap talaga na hindi lang ako kundi yung mga mahal ko sa buhay na kapag may hiningi sila sa akin, ayan, hindi ako magsasabi na, teka lang kasi wala akong budget baka next year na lang, bawi na lang ako sa inyo. Ayan, kaya kahit na may mga challenges akong pinagdadaanan, ayan, tinutuloy ko pa rin yung pag-business, tinutuloy ko pa rin yung paghanap ng iba't ibang opportunities kasi niniwala ako na kapag ginawa ko siya 100%, yung masarap na buhay yung ibibigay niya sa akin, and doon ako nakatingin sa masarap na buhay na yon na hindi siya makukuha kapag wala tayong ginawa. Ayan. So, dalawang option lang kasi ang buhay natin ngayon pasarapan or pahirapan. So, saan ka ba, ano bang gustong buhay mo? Yung maghihirap ka, nagtitiis ka palagi, nagtitipid, or dun sa buhay na pagising mo, hindi mo na alam kung ano yung kakainin mo kasi ang dami mong budget. Sige, bumili ka dun ng gusto mong pagkain. Mga ganong bagay. So gusto ko dun sa bagay na pasarapan na. Ayun, yun coach. Kaya nilalaban ko. Kumbaga, pag mababaw yung dahilan mo, tas may konting challenges, struggles, talagang gigive up ka na. Pero kung sobrang lalim nung pangarap mo, hindi para sa sarili mo, sa ibang tao, kahit anong struggles, anong challenges, talagang ilalaban mo siya. Kasi naniniwala ako na kapag gusto mo maraming paraan, kung gusto mo talagang gumanda yung buhay mo, gagawin mo yung 100% effort mo para lang mangyari yung bagay na yon. Dagdag ko din doon, Coach Andy, no? Agree ako doon sa sinabi mo. At the same time, kapag shallow lang, wala kang reason why, basta gusto mo lang magkaroon ng extra income, what if hindi ka kaagad nagkaroon ng extra income? What if hindi ka kaagad nagkaroon ng magandang resulta? So, kung shallow lang, mababaw lang yung reason why mo or wala kang reason why, basta basta gusto mo lang kumita ng maliit, ang mangyayari kasi doon, pag hindi mo siya nakuha agad, ayaw ka na. Pero kapag may malalim na reason why ka, ipaglalaban mo yun. Yes. Diba? Whatever it takes. Oo, Yeah. tama. So ngayon coach, ang question ko ay para sa iyo, no, yung maganda ma-share natin specifically sa mga click partners natin. Para sa iyo personally, ano yung specific reason why mo, bakit gusto mo maging successful? Ayan, yung pinaka-specific talaga kung bakit gusto ko maging successful. Sawa na kasi ako sa hirap ng buhay. Ayan, kasi naggaling ako sa pamilya na, yes, nakakain ng 3 times a day. Pero yung mga bagay na gusto mo sa buhay, yung wants na tinatawag, hindi kayang ma-provide ng mga magulang ko. Tayo bilang tao, binigyan kasi tayo ni Lord ng freedom na mag-isip sa buhay na gusto natin. So, kumbaga, hindi man nakuha ng mga magulang ko yung success sa life nila, gusto ko na ako sa pamilya namin yung magbibigay sa kanila nun. Na tipong may mag-request sila sa akin, na gusto ko ng ganito, ganyan, kaya kong ibigay. Yun talagang ang pinakamalalim na dahilan ko yung pamilya ko. Na ayoko silang nakikitang nahihirapan. Na kapag may gusto silang bilhin, hindi magawa kasi lack of money. Yun, so ayoko yung darating yung time na ako magkakaedad din kasi doon naman tayo papunta. Ayoko yung darating yung time na 60 years old na ako dahil wala akong pera, pagpasapasahan ako ng kamag-anak ko. Alam mo yun, doon na ako sa time na nasa sa part na gusto ko pag umidad ako na ganitong 60 years old, pag-aagawan nila ako kasi alam nila pag nandun ako sa poder nila, maibibigay ko lahat ng kailangan nila, hindi lang mga needs nila kundi wants. Kasi ayan, nakita nyo naman sa gender ko, no? Ayan, LGBT part ako, and ito yung mga tipo ng tao na syempre mag-isa. Ayan, and gusto ko dumating yung time na kahit mag-isa ako is kaya ko yung sarili ko. Mga maintenance, kaya kong bilhin kasi I have enough money para doon. Gusto ko mag-travel, kaya ko yung mga bagay na gusto kaya. Yung pinakamalalim ko talaga na dahilan is ayokong
maging mahirap kasi sobrang hirap ng maging mahirap sa totoo lang. Lalo na kapag pagdating sa health, 'di ba sa panahon ngayon pag wala kang pang down payment sa hospital, ayan, kahit na 50-50 na yung life mo, hindi ka nila kumbaga iintindihin kasi alam nilang wala kang pambayad. So ayokong dumating yung ganong time kaya pinipilit ko talaga na ilaban yung pangarap ko kasi ayokong maranasan yung katulad ng mga mostly ng mga matatanda sa atin ngayon, umaasa sa pamilya, sa kamag-anak. Yung pinaka-reason why ko, coach, takot ako na maging mahirap pag dumating ako sa ganong edad. Kumbaga ngayon pa lang, fino-foresee ko na yung buhay na gusto ko pag dumating ako sa ganong edad na senior citizen na pag-aagawan. Thank you, Coach, sa na-share mo. Nababanggit mo palagi no, na gusto mo matulungan yung family mo and gusto mo rin maganda yung future mo. And I think meron kang mahirap na napagdaanan nung bata ka pa. Pwede mo bang i-share sa amin, Coach, saan ka lumaki and gaano ba kahirap yung buhay nyo dati? Kung saan province ka man lumaki? Ayan. So, I'm from Masbate. Yung nanay ko, sa bahay lang siya. Yung tatay ko is mangingisda. So, alam nyo naman, pag sa probinsya, ayan, pag mangingisda, talagang sakto lang yung kinikita. Minsan, dumating yung time na pag wala kaming bigas, yung nanay ko pumupunta ng bukid para kumuha ng mga kamuting kahoy, ayan, saging para lang may ibigay sa amin. Nung bata ako, hindi ko alam na mahirap pala yung ganung buhay. Nung dinala lang ako sa Maynila ng nanay ko, dinala ako sa Luneta Park, 8 years old ata ako noon. Tapos may nakikita akong mga bata na ang gaganda ng damit, ganun. Sabi ko, parang ang layo ata sa amin kasi kami, yung damit namin minsan galing sa tita namin, parang pinaglumaan lang ng mga anak nila. Tapos sabi ko, ganun pala, mahirap pala yung buhay namin. Talagang nung may opportunity talaga na lumapit sa akin way back 2010 network marketing, yung sabi niya yaman ka na, 2 tao lang daw yayaman ka na. Grabe talaga, nang laki talaga yung mata ko noon kasi sabi ko, kung 2 tao lang, yung kapatid ko, 6 kami, may 4 na ako nai-invite. Hanggang sa, ayun, struggle sa networking. Pero dahil nga ayoko nang maranasan yung situation namin nung maliliit kami, ayan, kahit na kung kani-kanino akong bahay nakikitira before, nagpa-flyers, mas malaki kasi yung pangarap ko. Tas hanggang ngayon dinadala ko siya. Hanggang ngayon, kahit na kumikita naman ako, actually, gusto ko pang kumita ng mas malaki pa. Hindi naman sana hindi na ako kontento. Iba kasi kapag sobra-sobra yung blessings mo, nagiging channel of blessings ka pa sa ibang tao eh. Kaya ayun, coach, talagang ayoko nang balikan yung ganong buhay na kapag nag-60 years old, pupunta sa bukid ako tapos magkakalkal ng mga kamuting kahoy. Alam mo yun, ayoko na siyang balikan. So, gusto ko na doon ako sa masarap na buhay ngayon. Iba talaga kapag mga click partners, kapag meron kang malalim na pinaghuhugutan. Kasi kapag meron kang malalim na pinaghuhugutan, ang mangyayari kasi sa'yo, pipilitin mo na hindi na mangyari ulit sa'yo yung ganong klase no situation, no? Kumbaga, since naranasan mo na yung ayaw mo, ngayon nagkaroon ka ng chance na iyahon yung buhay mo, syempre, you will do whatever it takes para hindi na maulit yun at the same time, makaahon din sa buhay yung pamilya mo. Grabe pala yung pinagdaanan mo, coach, no? From mangingisda yung Tatay father ko, mo. yes. Ikaw nag-try ka din Namimingwit nga ako nun. Sumasama pa nga ako pag nangunguha sila ng panggal. Kasi before, yung tatay ko, yung kawayan, gagawin niyang panggal panghuli ng isda. Tapos ayun, sasagwan. Tawag nga sa akin dati negra kasi sobrang itim ko eh. Alam niyo yung mga kutis ng badyaw? Ganon yung mga kutis ko. Tapos yung buhok mo kulay dilaw kasi nga everyday ka na nang laliligo sa dagat. Tapos sumasama rin ako sa nanay ko na umakyat ng bukid para magtanim lang ng palay. Nakikitanim kami kasi wala kaming lupa na palayan. And sobrang hirap kasi yung mga magulang ko, ayan, gusto man nilang i-provide yung masarap na buhay sa amin. Kaya lang yung situation kasi nila is mahirap. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko na, Lord, bigyan mo lang ako ng opportunity na kung saan pwede akong kumita. Whatever it takes talagang gagawin ko siya kahit na anong pagod, struggles, challenges yung pagdadaanan ko, hindi ko siya susukuan. Makuha ko lang yung masarap na buhay. Kasi nga ang hirap talaga maging mahirap, coach, lalo na pag bagyo, tapos yung bahay nyo is, alam mo yung dingding nyo ay ano lang, kawayan. Ayan. Ganun yung dingding Uy, dati. doon sa probinsya, gano'n yung mga dinding kawayan. So, pumapasok yung ulan sa tubig, tas minsan binabaha pa kasi medyo malapit sa ilog yung bahay namin. Ayun. And sobrang hirap pag naalala ko ngayon. Ayan, sabi ko, buti na lang, Lord, hindi mo ako pinabayaan. Kahit na hindi ako matalino, hindi ako magaling, ayan, hindi ako graduate sa college, binigyan mo ako ng opportunity na equal sa lahat na may chance na gumanap
gumanda yung buhay. Kaya grateful ako sa mga ganitong opportunity ngayon. Ayun, nakuha ko na kung bakit ka malalim pala yung pinaghuhugutan mo, no? Kasi ganun pala, no? Kawayan yung ano nyo, yung pader nyo. Tapos at the same time, literal na mahirap yung buhay, no? Yes. Sa province. Kaya ayaw mo na siyang balikan, kaya you are doing whatever it takes, no? Yes, Para Coach. para hindi na siya maulit. So, ngayon coach ay di syempre nagbi-business ka na, no? Ngayon, I'm sure hindi palaging kapag may kausap ka, may gusto kang bentahan ng product, hindi palaging bebenta. So, ikaw ba, nakakaranas ka rin ba ng multiple rejection, and at the same time, bakit tumutuloy ka pa rin kahit marami kang rejection, kahit kunyari marami kang nanalo, palagi kang nire-reject, bakit ikaw gusto mo pa rin magtuloy-tuloy? Bakit importante sa'yo na mag-win palagi? Kasi coach, nakasalalay kasi doon yung goal ko talaga na mabago yung buhay ko. Kasi iniisip ko, hindi man siya bumili, maraming tao naman Ayan, kung hindi siya, doon ako, lipat na ako sa isa. Hindi ako yung tipo ng tao na, halimbawa, nag-no na to. Kinukulit pa din, nag-no na nga. So, mabilis ako mag-move on. Ayun, nag-move on na ako kagad kasi ang iniisip ko, baka may kailangan lang siyang results na makita muna sa akin before siya gawin yung business. So, nagne-next na ako sa ibang tao kasi ang thinking ko, baka yung next na tao na mga kausap ko, mas kailangan niya yung product. Kasi ito baka hindi niya kailangan. Baka mas kailangan nung isang kakausapin ko. Kung baka kahit sobrang rejection man yung pinagdadaanan ko, is talagang ang mindset ko is sa 100% tao na makakausap ko, may isa dyan na talagang bibili. Doon ako nakafocus sa isang bibili. Hindi ako nakafocus doon sa mga hindi bibili. Kasi kung doon tayo laging nakafocus sa mga hindi bibili, ayan, malolo moral ka. So yung confidence mo baba. Tapos baka isipin mo, baka hindi para sa akin to. Kasi ang dami ko nang inalokan, hindi man lang bumili. Lagi nating iisipin na seasonal yung tao. Yes, ngayon magno-know yan kasi wala pa silang results na nakikita sa'yo. Pero wag mong iasa sa kanila yung goal mo, yung future mo. Laging ikaw dapat, laging 100% dapat, ikaw yung sisisihin kapag hindi ka nagkaroon ng results. Kasi ikaw yung gumagawa ng ng income mo, hindi naman sila Yes, wag tayong mahiyang i-alok yung products, yung business, kung alam nating makakatulong. Kasi tawag dito, hindi natin malalaman kung mag-yes to or hindi, kung hindi natin sila susubukan, hindi natin naalokin. Kaya doon ako nakafocus sa mag-yes, hindi sa mga nagno-no sa akin. Kasi ang thinking ko, marami pang tao ang nangailangan ng ganitong opportunity, hindi lang siya. So doon ako magfo-focus. Ayun, kaya kahit mga marami akong challenges, struggles, tuloy-tuloy pa din ako kasi yung goal ko na ang nakasalalay kasi coach Kapag hindi ko to ginawa, wala nang ibang taong kukuha ng pangarap ko. Hindi to makukuha ng magulang ko, ng mga kapatid ko, ako mismo. Wala nang iba, hindi rin mga strangers. Kaya doon pa ako nakafocus palagi sa mga taong mas kailangan yung products natin. Ayun, kaya focus lang sila doon sa taong o-offera nila. Kung mag-known lang, it's okay, huwag kayong masaktan kasi that's normal. Parang katulad dito, pupunta kayo sa mall. Hindi naman lahat ng pumapasok doon bumibili. Yung iba doon, nakiki-aircon lang, nakiki-CR. So doon tayo mag-focus sa mga taong mas kailangan yung opportunity, yung products natin. Thank you sa shinare mo. Napakaganda ng mindset mo. At the same time, add ko lang, yes, kapag na-reject ka, masakit. Lalo na kapag malapit sa buhay mo yung nag-reject sa'yo. Pero mas masakit kasi kapag hindi mo na-achieve yung goal mo, di ba? Yes, Mas coach. masakit kasi kapag hindi ka napag-iwanan. So, kaya ayun, advice ko sa mga I'm sure yun din yung advice mo, no? Advice ko sa mga click partner natin na wag kang papayag na yung rejection, yung mga sakit na yun yung magpapatigil sa'yo. Kasi imaginein mo kapag nag-stop ka, mas magiging masakit yung regret mo in the future. Kasi yun, meron nga ako napakinggan na pastor, ang sabi niya, kasi kapag yung mga malapit na mamatay, yung in their deathbed na, ang pinaka-regret daw nila kadalasan, hindi daw yung nag-spend sila na maraming oras sa work. Ang pinaka-regret nila, yung mga bagay na sinukuan nila, yung mga bagay na inayawan nila. Kumbaga parang pumapasok palagi sa isip nila, what if nung kaya ko pa, tinuloy ko to? What if nag-take ako ng action para ma-achieve ko yung mga pangarap ko, ano kaya yung nagbago sa buhay ko? Mas masakit kasi, kumbaga okay lang masaktan ka. Kasi ang ayaw mo na masakit, yung walang mangyayari sa buhay mo, tatanda ka lang na hindi mo nararamdaman yung fulfillment. So ngayon coach, yung question ko naman, kasi na-earn mo na yung first million dito sa Clicknomics. Importante ba sa iyo na palaging nag-i-improve as an entrepreneur or okay lang na stagnant ka sa mga okay na kung ano yung alam mo,
focus ka na lang doon, tapos puro implement ka na lang? Or importante ba sa'yo na palaging both siya? Na nag-i-improve, na importante ba sa'yo na yes, natututo ka and at the same time, nag-i-implement ka? And importante ba sa'yo na nag-i-improve palagi as an entrepreneur? Yes, bilang negosyante, dapat nag-i-improve tayo. Kasi sabi nga nila, the more you learn, the more you earn. Ayan, Tama. i-spelling nyo dyan ngayon sa comment section yung learn. Pag tinanggal nyo yung L, ang matitira earn. Ibig sabihin, kung ano lang yung alam mo, yun lang yung pwede mong kitain. Kaya may mga top affiliates po tayo na kumikita ng malalaki kasi yung kanilang learning pang 7-figure. Kaya wag lang po tayo ma-stagnant kung ano yung alam natin. Ay, hindi na ako attend sa mga training natin kasi alam ko na yung gagawin ko. Dapat laging always willing to learn po tayo. Iwasan natin yung pagiging acne kasi parang katulad nito, yung baso kapag may tubig tapos sinalinan mo, kapag punong-puno na umaapaw siya. So, kumbaga sa sarili natin, kapag punong-puno na tayo ng knowledge, skills, ayan, tapos may mga tao tayong nakakasalamuha, tapos hindi tayo magkakaroon ng learning sa kanilang mga experience. So, tayo po yung malulugi. Tayo yung malulugi doon, coach. Ayan. Kaya importante talaga na nag-i-improve ka araw-araw. At the same time, dapat hindi ka lang nag-i-improve. Ini-implement mo din siya. Kasi kapag puros ka lang aral-aral, sabi nga lang, seminarista, wala ring mangyayari. So, mas maganda na gawin mo lahat. Nag-aaral ka, at the same time, ini-implement mo siya kasi doon ka natututo. So, coach, dati hindi ako marunong gumawa ng mga content, ayan, mga ganyan. Pero dahil willing ko siyang aralin, ayan, so umalis ako sa comfort zone na yun. Ngayon, nagko-content na po ako na dati nahihiya ako kasi feeling ko parang ang pangit-pangit, lalo na hate ko talaga yung boses. Sila Hana, alam nila yan, sila Ma'am Ili, na hate ko talaga yung boses ko pag naririnig ko. Pero pag sabi ko nga, pag hindi ako umalis sa comfort zone ko, hindi ako nag-acquire ng bagong skills, ayan, mapag-iiwanan ako, lalo na nasa digital world na tayo ngayon, na lahat na lang ata ginagawa kahit na mahihain, nagko-content, pero make sure na yung content na yan may value. Wag lang tayo mag-create ng content na walang value, dapat may value po. Kaya importante po na nag-i-improve tayo, at the same time, ini-implement din natin siya. Kasi doon tayo nag-grow lalo. Dating mahihain, ngayon makapal na yung mukha. Ayan. Kasi sabi sa akin ng mga coaches, the more na makapal yung mukha mo daw, the more na makapal yung bulsa mo. Yeah. So, to the point naman na hindi ka naman mangungutang dapat. Hindi ba nang kapal ng mukha yun? Kakapalan natin yung mukha natin sa mga skills na i-acquire natin. Kasi tayo din po ang magiging yan at the end. Ayun, kaya importante po na tayo talaga nag-acquire tayo ng skills, knowledge, strategies, and of course, pinaka-importante sa lahat, implementation. Kasi without implementation, hindi tayo magkakaroon ng magandang results. So, coach, di ba na-earn mo yung first million mo dito sa Clicknomics? Siyempre, dumaan ka sa 100,000. Ano yung mga ginawa mo ba? May mga techie ka ba kaagad na mga ginawa? Mga advance before mo na-earn yung 100,000? Pwede mo ba i-share sa mga Click partner natin? Ano yung ginawa mo to earn your first 100K? Ayan. So, ako po kasi ay wala akong kakilala dito gaano sa Maynila. Pero, mas malaki kasi yung pangarap ko. Di ba may Facebook account ako, coach? So, ang ginawa ko, in-access ko yung Click University sa dashboard natin. In my training doon na Rapid Referral Strategy na kayo nga po ang nag-create, sinabi nyo doon, ilista nyo lahat yung mga taong sa tingin ninyo is business-minded. Pangalawa, may pera. So, way back nung nagne-networking pa ako, meron ako mga cross-line, naging friends ko sa Facebook. So, hindi ko inisip na, baka nung nasunog na to sa networking, baka hindi na nila i-check to. Ako, kumbaga, nasa positive lagi ang isip ko. Kumbaga, yung negative na nangyayari sa buhay ko, talagang inaano ko siya into positive way. Parang katulad dito, grabe ang traffic naman, malilate na ako sa work. So ang mindset ko, ay buti na lang traffic. Kasi bakit? Makakapag-text pa ako sa mga friends ko na hindi ko na-replyan nung gabi. Kumbaga sa positive way ako nakatingin. So ang nangyari is, ginamit ko po yung strategy ninyo, Rapid Referral Strategy. Nagsulat ako doon ng 10 kaibigan kasi wala nga akong ganong kakilala dito. Yung mga na-meet ko lang sa network marketing, sinulat ko yung mga pangalan nila. Ito parang may pera to kasi nung nag-networking kami, naglabas to ng multiple accounts, parang ganun. Kaya sabi ko, 299, kaya ditong bayaran kasi nag-multiple accounts nga. Sinulat ko na, isa na dyan si Coach Mayen. Hi, Coach Mayen. Ayan, sinulat ko na yung pangalan nila. Ngayon, nahihiya akong i-approach sila kasi
ano sila, yung mga professional. Yung si Coach Mayan, alam naman natin na CFO siya ng Andox. Tapos si Ate Miguela, isa siyang engineer sa, sa mga lupa coach. Basta mataas yung position niya. Kaya sabi ko, baka mamaya i-ignore lang yung chat ko kasi nga mga magaganda yung mga position, tapos ako wala naman narating. Ayan, hindi nga ako graduate ng college. Pero sabi ko, kung hindi ko sila i-approach, hindi ko malalaman kung mag-yes sila or mag-no. So ngayon, kinakabahan talaga ako, pero nagpe-pray ako na, Lord, sana hindi nila isin-zone to. Ayan, mag-reply sila. Chinat ko na, sabi ko sa kala, hi coach, ganyan ako, hi ate. Ayan, kamusta? Nangumusta muna ako. Sabi ko, kamusta? Pero hindi ako mangungutang sa inyo. Ginanon ko na kasi baka mamaya. Di ba sa atin ngayon, pag nangamusta ka, akala nila mangungutang na. Hi Ate Miguela, kamusta ka? Nasaan ka ngayon? Oops, hindi ako mangungutang sa'yo ha. Ginanon ko lang siya. Tapos sabi niya, hi Andy, okay naman ako. Nasa Sambuanga ako ngayon. Kamusta ka na? Ginanon niya ako. Okay naman ako, coach. Sabi ko sa kanya, ate, familiar ka ba sa affiliate marketing? Ginanon ko na, dumiretso na ako. Oo, pero naririnig ko lang siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa dyan. Sabi ko sa kanya, ate, nasa kasi ako ngayon? Nasa affiliate marketing ako ngayon. And gusto ko sanang ipanood sa inyo yung napanood ko, hindi kita pipilitin. Kayo po ang mag-decide kung gusto ninyong gawin or hindi. Tapos sabi niya, sige nga, itry ko nga, binigay ko yung link. Tapos sabi niya, Andy, ang ganda pala kasi may mga Bible verses na po tayo. Sabi niya, tsaka sila Coach Edward, parang familiar na din daw sila. Ngayon, nagbayad sila ng $299, ayun. Tapos dumaan sila sa coaching session, kinuha po nila yung highest level kasi dati na silang mga nagninegosyo, nagbi-business, kaya alam nila kung gaano kaganda yung highest level, yung commission. So si Coach Mayen, ayan, super account ang kinuha. Tapos si Ate Miguela is yung leader. Tapos ngayon, nagkaroon ako ng commission habang nagta-travel sa Shanghai. Yung kuya ko na sobrang negative na sinabihan ako before nung nag-networking, niloloko ka lang dyan, i-scamin ka lang dyan. Biglang nag-PM sa akin, sabi niya, kapatid, ano ba yung kinita mo na yan? Tapos sabi ko sa kanya, affiliate to. Familiar ka ba dyan? Sabi niya, ano ba yun? Ko yung link. Tapos nakita niya, nagbayad siya ng $299. Dumaan sa coaching session. Gusto niyang mag-super. Kaya lang yung budget niya pang basic. Nag-basic level siya. Ngayon yung kuya ko, isa na po sa kumikita ngayon kay Clicknomics. Ayan. And lagi niya akong kinukulit. Sabi niya, uwi ka na ng Masbate. Turuan mo na akong mag-ads. Ganon kasi dun sa amin, yung kuryente coach, may time lang. Tsaka nasira yung internet doon, kaya hirap siya ngayon makapasok sa Zoom. Pero sabi ko sa kanya, luwas ka ng Metro Manila kasi mahirap yung kuryente diyan. Pag nandito ka na, i-set up na natin yung ads mo. So nag-start lang po ako talaga sa yung warm market na tinatawag. So sinulat ko yung mga taong alam ko na mga business-minded tsaka may pera. Pero marami din po ang nag-no sa akin. Yung mga cross-line ko sa networking, dami rin nag-no. Rejection. Yes, pero doon po ako nag-focus sa mga taong nag-take ng action. Kasi alam ko sa sarili ko na kapag kumita sila dito ng malaki, hindi lang yung buhay ko ang mababago, buhay din nila. Ayan, kaya doon ako nakafocus talaga sa good results palagi, coach, kahit maraming rejection. So, ibig sabihin pala, coach, kinita mo yung first 100K mo nang wala ka pang something na techie, no? Na Yes, ginagawa. hindi pa. At tama pala siya doon sa tanong ni Click Partner Florida. No? Coach Andy, advantage ba sa'yo ang pagka-techie mo? Halos lahat kasi nakita ko na post mo sa FB ads ay sarili mong gawa. So, I'm sure hindi ka techie. Actually, ayan, hindi rin po ako techie katulad ninyo. Kaya lang, ang gagaling kasi ng mga training natin every Monday. Pinoprovide na nila lahat kung paano gumawa ng sariling script. Before, hindi po ako nag-ads. As in talagang, link lang dinidiretso ko na doon sa mga warm market ko. Tapos nung kinita ko yung 100,000, inaral ko na paano gumawa ng ads, ganyan, paano mag-scaling. Kasi wala po talagang akong alam. As in, kinukulit ko si Coach J, available ka ba ngayon? May problem ako, kaya si Coach Arnel De Guzman, yung ating top affiliate din, Coach, hindi ako marunong gumawa ng pixel ID, turuan mo ako paano yan. Hindi ko rin po talaga alam. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, pakapalan ng mukha. In-approach ko yung mga taong mas may alam, tapos pinapanood ko po yung mga training ninyo every Monday. Ayun, at saka andun na lahat actually sa dashboard natin, andun na yung Facebook ads, susundan mo na lang siya step by step. Ang ginagamit ko before na ads, hindi po sa akin, kila Coach Edward. Kila Coach Edward yung ginamit ko.
Kaya lang sabi ko, okay naman yung kila Coach Edward, kaya lang marami na rin ang gumagamit. So, syempre sabihin ng tao, nakita ko na to, mauumay na sila. Kaya sabi ko, sige na nga, kahit na mahihayin ako, kakapalan ko na yung mukha ko. Nag-shoot na ako ng sarili ko. Nag-create ako ng script kay ChatGPT. Di ba, tinuturo nyo yan, Coach? Ayan, kung paano mag-create doon ng content, tapos isushoot mo siya. Ang dami ko nga parang naka 50 times ata ako na ay ang pangit dito ng mata ko, i-delete ko to kahit okay naman. Parang hindi kasi ako nasasatisfied sa hindi naman sa perfectionist, pero sabi ko parang nilalagay ko yung sarili ko na kapag stranger yung nakapanood nito, mapapaklik ba? Lagi yun ang iniisip ko Tapos ang ginagawa ko, Ma'am Elaine, ganito, pwede niyo po bang panoorin yung video ko? Pag pinapanood niya, sa tingin mo, ma'am, napapatake action ka. Humingi ako ng ng advice. O kaya kila Hannah, Master, tingnan mo nga ito kung may mapapatake action ako. Pag sinabi nilang yes, iraran ko siya. Pag sinabi lang no, gagawa na naman ako ng bago. Kasi ayoko na ng mag-trial and error. Kumbaga doon na talaga ako sa pang-winning na talaga. Sa mga gumagawa ng content dyan, as your anak, asawa, kaibigan, na kapag napanood nila yung content na ginagawa ninyo, kung mapapatake action sila, iran nyo na ng ads yan. Pero pag sinabi nila na hindi sila convinced, ayan, mag-reshoot kayo. Okay lang po na maraming beses tayong mag-reshoot ng mga content natin. Kasi ang goal naman kasi natin is mas marami tayong matulungan at mapapatake ng action. Kaya okay lang po na mag-reshoot kahit 50 times pa yan. So, na-earn mo yung first 100K mo, puro warm outreach lang, no? Pero nag-step up ka, nag-create ka ng sarili mong content. And marami, syempre, na mga entrepreneur na nahihirapan sila mag-video kasi nakakahiya. Kahit ako, yung unang video ko, hindi ko in-upload kasi hindi ako nagandahan. So, baka hindi rin nagandahan yung iba. Kaya hindi ko siya in-upload. So, ngayon, Coach, syempre, una, kailangan mo lumabas sa comfort zone mo, di ba? Para makapag-create ka ng sarili mong video kasi yun yung una mo talagang kalaban yung sarili mo, di ba? So, ngayon, ano yung mindset mo dun, Coach? Bakit ka nag-step up? Bakit ka pinili mo kahit medyo mahirap mag-create ng sarili mong video? Kasi madali na ngayon pag mag-script ka, ChatGPT, di ba? No? Pero bakit mo pinili na i-upskill yung sarili mo as an entrepreneur? Bakit pinili mo mag-create ng content instead na, kasi pwede naman maiwan na lang sa nag-warm outreach ka palagi. Kasi ang goal ko talaga, Coach, is kumita talaga ng multiple 7-figure and mangyayari lang siya sa pag-Facebook ads. Totoo yun. So sa mga malalaking company ngayon, kung familiar kayo sa Sunsilk, Creamsilk, ayan, di ba nagbi-billboard pa sila sa EDSA, nagko-commercialize sila sa TV na supposed to be dapat hindi na kasi kilala na sila Punta ka sa tindahan, pabili nga po ng shampoo yung Sunsilk, alam na. Pero bakit nagko-commercialize pa sila? Kasi ini-improve pa nila lalo yung marketing nila kasi ang goal nila, kumita ng billion-billion. So kung ikaw isa kang entrepreneur, dapat ang iniisip mo, hindi lang kumita ng 100,000 per month. Dapat kumita ka ng multiple 7 figures. And mangyayari lang yun kapag umalis ka sa comfort zone mo. Kasi ako katulad nyo din po ako na lahat na lang kini-questions ko, talaga ba kailangan pa talagang gawin tong mag-shoot na to? Parang hindi naman ata, pero ang iniisip ko kasi is yung branding. Kumbaga, hindi na opportunity yung minamarket ko sa tao, yung sarili ko na nakapag narinig nilang Andy Basas, ay marami akong value na nakuha dito. Na kahit hindi man sila mag-join sa opportunity ko, may nakapagpabago sa mindset nila. And doon po ako nakatingin sa value, hindi sa results. Kasi dito, given na po actually ang kumita kay Clicknomics, basta gawin mo lang yung part mo. Mag-warm market ka, ads ka, kikita ka. Pero yung maging part ka nung success ng tao dahil sa'yo, iba kasi yun, ibang fulfillment na yun Ayun na, pag sinabi, ay dahil kay Coach Andy, kahit hindi ako nag-join sa kanyang business, dahil sa kanya, nabago yung pananaw ko pagdating sa pagkita ng pera, na dating empleyado, ngayon nagtatry na ng business. Doon po ako nakatingin sa taong magkakaroon ng impact dahil po sa mga content na ginagawa ko. Kaya ngayon, pangit yung boses ko, napapangitan ako. Kahit na hindi rin ako nanonood actually ng video ko, yung mukha ko kasi yung facial expression ko, parang ang pangit. Ayan, tinatry ko pa rin na umalis sa comfort zone. Kasi again, iba yung fulfillment na ang mafe-feel mo kapag dahil sa mga words mo, content mo na bago yung kanilang mindset. Pagdating po sa business, sa buhay-buhay, mga ganun po. Doon ako nakatingin ngayon. Di ba meron tayo, Coach, na marketing materials na provided na ng company, no? So, syempre, sa'yo pwede ka na matasatisfy doon, di ba? Pwedeng yun na lang yung gamitin mo palagi. Bakit ikaw you still choose na mag-create ng sarili mong content kung meron ka naman ng magagamit na mapopost na? Kasi, Coach, gusto ko ng improvement lalo. Ayan. And mangyayari lang siya kapag ginawa ko yung mga bagay na hindi ko ginagawa before. So, okay naman actually na gamitin yung mga content ng company natin.
Pero iba pa rin yung natututo ka na, gumagaling ka pa. Lalo na uso na ngayon ang mga AI, ayan. May mga video na ngayon ng mga bawang na mga nagsasalita. Oo. And kailangan nandun po tayo sa part na improvement. Willing to learn, willing tayong gumawa ng mga bagay na makakatulong sa atin to improve pa. Hindi lang sa financial aspect natin kasi given na yon. Pero yung ibang skills na matutunan mo, ma-acquire mo na kung saan magagamit mo siya, hindi lang sa business natin. Darating yung time, for example, may gagawin kang courses o sa dahil marunong ka na mag-content, ayan, mapopromote mo siya ng tama. Nasa real estate ka, ayan, nag-create ka ng content. So, makakatulong siya sa'yo. Personal, hindi lang siya sa pagkita talaga ng pera, kundi iba yung value na maibibigay sa'yo kapag natuto ka. Kaya talagang doon ako sa part na improve, learn, tapos earn, ganon. So, ginagawa mo both, no, coach? Nag-create ka ng content na sarili mo kahit meron ng provider ng company. At the same time, nag-create ka din na image. Nakikita ko, nagpo-post kayo mga binili mo. Tapos may cha-ching, no? So, Yes, nag-ano ka coach. din, nag-continuous ka din na nagpo-post. So, sa mga click partners natin, meron tayo kasi sa Clicknomics yung post of the day. Ayan na. So, kung nagsisimula ka pa lang, I highly recommend na puntahan mo palagi yun, yung page natin, yung post of the day. Actually, provided na dun yung image, pati yung caption, tapos lalagay mo na lang yung affiliate link mo sa comment section. Ayan. So, eto na tayo, coach. Nag-warm outreach ka. Yes, coach. Tapos, nag-create ka ng sarili mong content, di ba? Siyempre, kumikita ka lalo, ano, unti-unti. Bakit you decided na mag-level up ulit? Bakit you decided na mag-run naman ng Facebook ad despite the fact na kumikita ka na dun sa unang dalawang strategy mo, nagwa-warm outreach ka? I'm sure ginagawa mo pa rin yung warm outreach, no? Yes. Tsaka nagkikreate ka ng content. Bakit nag-level up ka ulit ng isa pa? Bakit napili mo mag-run ng ads? Kasi gusto ko pang mas maraming ma-reach out ng mga Filipino na gustong mag-business. Kaya lang, takot na sila sa networking, ayaw na rin na ng traditional business. Kasi sa affiliate business na ginagawa natin ngayon, kahit tulog ka pwede kang kumita. Basta may nag-click lang sa link mo. And ako, kung bakit ako nag-ads is para ma-reach out yung mga taong naghahanap ng negosyo na nalilito kung saan ba talaga sila. Kasi sobrang daming business ngayon na lumalabas kahit sa newsfeed ko. Pero ano ba yung the best? And gusto ko mapakita sa kanila na si Clicknomics yung the best sa mga online business ngayon. Bakit ko siya sinabing the best? Kasi kumita na ako Ayan, kaya masasabi kong the best talaga siya. Lalo na may taga-follow up na sa mga customers natin na nag-order. Na nung nag-e-commerce ako yung gumagawa nun. Tatawagan ko, ngayon company na. May nagpa-follow up pa sa kanila. Tapos may nagpapadala. Kumbaga, hindi na tayo ang nagbabalot ng mga parcel na order nila. Company na ang gumagawa. Ang gagawin mo na lang is i-promote. And para kumita ka ng malaki, kailangan mag-level up ka din. And sa lahat po ngayon ng kumikita po ng multiple 7 figures, Facebook ads po ang ginagawa nila. So kung ginagawa nila Coach Arnel, nila Coach Jay, syempre gawin ko din. Ayan, kasi bakit? Proven and tested na siya Mag-ads ka na lang talaga. Ayun, kaya yun po yung ginagawa ko ngayon. And syempre, hindi lang Pilipinas po yung naano natin na reach out. Kahit po mga OFW, ayun. Kasi nga, ang ganda po talaga ng ads. So, kahit sino, kahit mga foreigner, pwedeng reach out. Kaya lang, wala pa tayong VSL na pang foreigner. Ayan. Pero ayan, kaya mo siyang, yung business na yun, kaya mong dalhin kahit saang sulukan ng mundo. Lalo na kapag nag-ads ka, katulad nito, Coach. Last week ng January, pumunta ako ng Vietnam. Pero dahil naka-ads ako, kahit busy ako mamasyal doon, kumikita ako kasi nga naka-ads ako. Ganun siya kaganda. Kumbaga convenient yung nabibigay sa'yo ng ads. So sa iba, parang gastos ang tingin kasi nagbabayad ka. Pero kung utak negosyante ka, convenient yung binibigay sa'yo. Bakit? Si Facebook na ang naghahanap ng tamang buyers, ng tamang customers. Ang gagawin mo na lang, isi-set up na lang siya tsaka babudgetan. So, huwag kayong matakot sa ilalabas ninyo sa Facebook ads. Matakot kayo na hindi kayo nag-ads kasi hindi kayo kikita ng 7-figure dito. Ayun po yung sikreto, Facebook ads talaga. So, ayun, ang ganda ng mga shinare mo, Coach Andy, no? So, nagsimula ka, nag-warm outreach, tapos nag-create ng content, tsaka nag-run ka ng ads. Kagandahan dito, mga click partners, lahat yung matutunan nyo sa Click University. Yes, andun lahat yun. Doon lang po ako nag-aral. Yun 2,999. Tapos syempre, kikita ka kahit nasa starter ka. Pero kung gusto nyong kumita ng mas mabilis, katulad ko, nag-start po kay Clicknomics ng March 31, 2025. Tapos ng January, naging 1.3 million. Ibig sabihin, in 10 months, kaya siyang gawin as long as nasa highest level and gagamitan mo pa siya ng ads.
Ayun. So, ayun mga click partners. So, kaya maganda talaga tinitake advantage mo yung mga training natin sa Click University kasi nandun na yung tatlo na binanggit kanina na-share mo na coach yung Yes. yung secret mo. Yes. So, yung secret ni Coach Andy, ayan, una, warm outreach, no? Very important kasi na you chose first na tulungan yung mga tao na sa tingin mo matutulungan ng product or ng business opportunity natin. Tapos pangalawa, ayun nasa rapid referral yun, no? Pangalawa, yung sa create ka ng content, meron tayo yung promote to profit. May mga basic doon. Paano yung mga sasabihin mo sa video, mga unboxing, product review, mga ganyan, no? Tapos nandun din yung kay Coach Jay naman, yung sa Facebook ads.